na magdangal na maghahatid sa inyo ng mga balita tungkol sa gawain itong nakaraang linggo ng ating working president. Kaugnay sa isang linggong paglilibot ni Pangulong Arroyo sa Cyber Corridor ay ang kanyang pangunguna sa pagbubukas ng E-Services Global Sourcing Conference and Exhibition 2010 sa SMX Convention Center sa Mall of Asia noong Lunes. Ang pagtitipong ito ng iba't ibang outsourcing providers sa buong mundo ay mas makakatulong sa Pilipinas upang lalong mapalago ang business process outsourcing o BPO industry at mapanatili ang titulong iginawad ng UK National Outsourcing Association noong nakaraang taon bilang Best Offshoring Destination. Ang event na ito ang nagsilbing wrap-up ng Cyber Corridor Tour ng Pangulo. Samantala, election update naman tayo. Naumpisahan na noong February 8 ang pag-iimprenta ng mga balota para sa ating kauna-unahang automated election. Inaasahang makakaprint ng 51 million ballots para sa mga nakarehistrong botante. Nag-umpisa na rin ang kampanya ng mga kandidato para sa national election noong February 9. Ito ang hudyat na nalalapit na ang eleksyon 2010. Pagkatapos ng Cyber Corridor Tour ng Pangulo noong isang linggo ay pinuntahan naman niya ang ilang bahagi ng Urban Luzon Beltway para ipagpatuloy ang kanyang Super Region Visit. Para sa kabuuang ulat nito, narito ang focus. Ang Urban Luzon Beltway ay bahagi ng 5 super regions na binuo ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2006 sa pamamagitan ng Executive Order No. 561 kasama ng North Luzon Agribusiness Quadrangle, Central Philippines, Mindanao Agribusiness at Cyber Corridor. Ito ang nagdurugtong sa mga lalawigan sa Luzon. Sakop ng proyektong ito ang katimugang bahagi ng Central Luzon, kabuuan ng Metro Manila at mga rehiyon ng Calabarzon at Mimaropa, partikular ang Mindoro at Marinduque na siyang sentro ng industriya, komersyo at pangangalakal sa bansa. Ito rin ay isang nationwide transportation system na nakatutok sa pagpapaunlad sa rehiyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong infrastruktura tulad ng kalsada, paliparan at pantalan upang makahikayat ng mas maraming negosyo at mamumuhunan. Tinawag itong Industrial Heartland dahil sa pag-usbong ng mga bagong negosyo na karamihan ay nakabase ngayon sa Clark at Subic. Kabilang sa malalaking proyekto sa ilalim ng Urban Luzon Beltway ay ang mga sumusunod. Diosdado Macapagal International Airport sa Pampanga, NAIA International Passenger Terminal 3, Subic Bay Port Development Project, Roro linking Lucena City in Quezon to Boac, Marinduque, LRT-1 North Extension Project from Monumento to North Avenue, North Rail Project from Caloocan to Pampanga, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX, C5 and Lex-SLEX Link, South Luzon Expressway Extension to Star Tollway, Manila-Cavite Expressway R1 Extension Project, Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway Project, Tarlac-Nueva Ecija Dingalan Road Project, Marikina-Infanta Road Project at EDSA Development Project. Namuhunan ng pamahalaan sa dalawang pangunahing paliparan. Ang Diosdado Macapagal International Airport sa Clark ay nakapagtala ng mas mataas na dami ng pasahero na lalo pang nagpabuti sa mga sektor ng pagnegosyo at turismo dito dahil sa pinaayos na airport operations. For a long time, Subic and Clark had been left idle. They were mere ghosts of their past glory. They were undeveloped assets. They were a painful reminder of the loss of the strategic importance of the Philippines. They were as empty as our foreign relations. Pero ngayon, Subic and Clark, magnet of economic activity. International airlines bring 500,000 tourists to Clark. At Subic, the biggest world-class ship ever built in the Philippines and among the biggest ever built in the world was launched, followed by others. The SC-TEX connects the two economic zones,
more than 150,000 jobs have been created. Dahil sa NAIA Terminal 3 na ngayon ay nagseserbisyo sa 170 domestic at international flights araw-araw, nabawasan ang sobrang dami at pagsisiksikan ng mga pasahero sa NAIA Terminal 1. Upang pagdugtungin ang hilaga at katimugang bahagi ng super region, isinakatuparan ang rehabilitasyon at pagpapalawak sa Subic Bay Port Development Project na natapos noong February 29 ng taong 2008. Pinalawak ng proyektong ito ang kapasidad na makapagbigay ng karagdagang 600,000 20-foot equivalent units o TEUs bawat taon. Ang Batangas Port Development Project naman na natapos noong December 19, 2007 ay bahagi ng Roll-on Roll-off o RORO Transport System na isa rin sa mga proyektong ipinagmamalaki ni Pangulong Arroyo. Ito ang nagdurugtong sa mga pantalan ng Calapan at Rojas sa lalawigan ng Mindoro. At ngayon ay may kapasidad na magserbisyo sa cargo ships na dumadaan sa South China Sea at Pacific Ocean. Nais ni Pangulong Arroyo na gawing isang pangunahing international container terminal ang naturang port na may malaking papel sa Urban Luzon Beltway. Kabilang din sa super region na ito ang mga pinagawang daan tulad ng Southern Tagalog Arterial Road o STAR Tollway na natapos noong 2008, ang mas pinalawak na South Luzon Expressway o SLEX, ang C5 NLEX-SLEX Link, ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, ang North Luzon Expressway o NLEX at ang pagsasaayos sa makasaysayang kalsada ng EDSA. Ang koneksyon ng SLEX sa North Luzon Expressway or NLEX ay gagawin at ginagawa sa pamamagitan ng tinatayong highway mula sa C5 hanggang sa Valenzuela exit ng NLEX. Ang NLEX naman ay pinalawak noong 2005 hanggang umaabot sa Subic-Clark-Tarlac Expressway or SCTEX na binuksan natin noong 2008. At ang Subic Port na ginagawa rin nating world-class na gawa noong 2008. Sa mga dulo ng Beltway dito sa southern part, yung STAR ay dinugtong din sa San Juan, Batangas, sa distrito ni Larry at saka ni Dong. Dahil dinugtong sa RORO Port ng San Juan, Batangas, na dinugtong naman sa pinag-ibayo nating mga RORO Port sa Marinduque, patuloy sa Lucena. At doon naman sa norte, ang SCTEX ay dinugtong sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora Road hanggang sa Dingalan Port sa Aurora. Yan ang ating tinatawag na Luzon Urban or Urban Luzon Beltway. Ang malapit nang matapos na SLEX Star Road o ang Santo Tomas Calamba Road ay magpapaikli sa biyahe mula Batangas Port papuntang Alabang. At dahil sa pinalawak na SLEX, maayos na rin ang daloy ng trapiko mula Maynila patungong Calamba. Dahilan upang mas marami na ang nagnanais manirahan sa suburban areas bagamat nagtatrabaho sila sa Maynila. All these made housing projects outside of Metro Manila, where land is cheaper and the lifestyle more conducive to the family, viable. At dahil dito, we have also ensured that more and more families are able to own a home. Sa ating administrasyon, doon sa department ni Vice President Noli De Castro, halos kalahating milyong murang pabahay ang naitayo. At nagbigay ng ganoong karaming pamilya sa buong bansa ng pagkakataong makamit ang kanilang hangarin magmay-ari ng tahanan. At higit sa 300,000 dito ay nasa bandang Urban Luzon Beltway. Upang makapagbigay ng mas ligtas at mas mabilis na serbisyo sa mga commuters, namuhunan ng pamahalaan sa 8 railways and commuter train projects.